Mabuhay! We are glad to have you with us on board this flight. Thank you for choosing Flight AAG, Eagle Airways. Isang taong punong-puno ng pag-asa at kasipagan para sa mas progresibo at maunlad na bayan ng Bungabon. Ang pagbabalik ay isinabuhay at tinotoo ang layuning magawa ang serbisyo publikong may malasakit at pagmamahal sa lahat. Binigyang pansin ang pagtugon sa mga programang mapapakinabangan ng lahat ng Bungabuenos. Sa agrikultura, naramdaman ang pagmamahal at maayos na pag-aasikaso sa mga magsasaka, lalo na sa mga magsisibuyas na pangunahing hanap buhay sa Bungabon. Sa larangan ng social services, ang pagyakap sa lahat ng higit na nangangailangang kababayan tulad ng mga senior citizens, persons with disabilities, mga out-of-school youth, kababaihan at maging ang mga indigenous people. Mga gawaing bayan ay binigyang pansin din tulad ng mahalagang infrastruktura. Ang turismo ay lalong pinagyayaman tulad ng pagpapayaman ng kaalaman sa sining. Ang kapakanan ng mga kabataan lalo na sa larangan ng sports at edukasyon. Ang environmental protection ay isa rin sa mga top priorities. Kahandaan at pagtugon sa mga emergencies tulad ng bagyo at lahat ng kalamidad. Sa kalusugan, ang Rural Health Unit ay isa sa mga pinakanaging abala sa loob ng isang taon. Hindi man inaasahan ang malalang epekto ng COVID-19 virus, ay nagpatuloy ang magandang paglilingkod sa tulong at kooperasyon ng mga manggagawa ng pamahalaang bayan ng Bungabon. Buhay po ang bayan ng Bungabon. Tayo po ay patuloy na lumaban para sa ating kaligtasan. Mga kababayan, ang ating punong bayan, Allan Xyxtus Gamilla, sa kanyang pag-uulat sa isang taong paglilingkod sa bayan. Isang magandang araw po sa mga minamahal kong Bungabuenos. Isang taon na nakalipas mula na magsimula ang inyong lingkod upang muli ay pangunahan kayo para sa isang makabuluhang paglilingkurang bayan. Ang pagbabalik sa serbisyo sa bayan ng may kalinga at pusong makatao sa mamamayan ay akin pa rin binibigyan ng pansin. Gaya ng aking mensahe sa aking inaugurasyon, isang taon nang nakakalipas, na sa aking pagbabalik, Diyos muna, bayan at mamamayan, pamilya, pagmamahal, pagkalinga, paglilingkod, determinasyon, tiwala, utang na loob, relasyon, katapatan, direksyon at leksyon. Ito ang aking patuloy na pangahawakan at gagawin sa aking panggogobyerno. Akin din ipinresinta sa inyo noong isang taon ang direksyon pangkaunlaran para sa ating bayan. Sa ilalim ng aking pamamahala na kinakapalooban ng mga programang agrikultura, turismo, tulong sa paghahanap buhay at negosyo, infrastruktura, human resource development, social services, peace and order, environmental management at good governance. Na kung saan ang ating direksyon ay walang iba kundi pataas na aking inihambing sa eroplano sa batas itong paglipad. Nagaano man kataas o kahirap, basta sama-sama at nagkakaisa ay ating makakamit ang ating hangarin para sa kaunlaran ng ating bayan. Sa pagkakataong ito, akin mong iulat sa inyo ang mga naisagawang programa at proyekto ng inyong pamahalang bayan sa loob ng isang taong panunungkulan ng inyong lingkod. Isang karangalan na ilahad at iulat ang lahat ng mga nagawa at nagampanan ng lokal na pamahalaan ng Bungabon sa pangunguna ng ating punong bayan, Allan Xyxtus Gamilla. Economy, Agriculture, Updated General Master List of Farmers, 3,100 farmers enrolled. Food production, rice, onion, vegetables, training, seminars, and meetings,
Distribution of seeds and pesticides. Fishery Development Program. Seed production. Infrastructure development. Administrative services. Financial assistance. Others. Tourism. Held ang Team Sining, a 3-day workshop by National Commission on Culture and Arts with Heron Botanic Cultural Center. Periodic inspection of resorts and hotels to maintain the standards required by the Department of Tourism. Conducted the Buhay na Buhay lecture series in collaboration with the National Commission on Culture and Arts. Conducted accommodation establishment and tourism destination survey and updated tourism-related establishment. Conducted ocular survey and assisted the actual shoot of Miss Millennial Nueva Ecija, promoting tourism destination and tourism products of Bungabon. Made the inventory and inspection of cultural and heritage sites. Conducted cultural weaving. Conducted ocular survey and assisted the actual shoot of Biyahe ni Drew for the promotion of Bungabon tourism destination in national television. Para sa mga hindi nakakalam, ang Bungabon ay onion capital of the Philippines. Livelihood. Distribution of 60% salary share of LGU in Dole and Espes program. Orientation on Korean language training. Taas Noong Novo Ecijano Trade Fair. Orihinal na magbabasket ng Nueva Ecija New Prototype Designs. Orihinal na magbabasket ng Nueva Ecija 21st Likha ng Central Luzon Trade Fair. Awarding of Espes Check. Launching of new Bungabon Transport Service Cooperative Recipient. Launching of program of TESDA and DOTR in line with the implementation of the new PUV. Actual training of Trainers Methodology 1. Awarding of Livelihood Project Bigasan to Child Labor. Career coaching at Bungabon National High School. Local and overseas employment assistance. Monitoring of ongoing construction of Bungabon TESDA Training Center. Dole Tupad Barangay Ko, Bahay Ko program. Distribution of TESDA STEP program allowance for Bungabon TESDA scholars. Dole Child Labor Livelihood Assistance. OWA Programs and Services Orientation and Community Organizing. Skills training from July 2019 to December 2019, with a total of 376 trainees. Dressmaking skills training NC2 of 25 students. Hilot Wellness NC2 skills training. Tile setting NC2 training.
Forklift Operation NC2. Food and Beverage Services NC2 Assessment. Shielded Metal Arc Welding NC2 Training. Driving NC2 Training. Bongabon Public Market. Inspection of meat during the African swine flu outbreak. Regular flushing of waste inside and outside the market. Inspection of ongoing project. Installation of stainless steel stalls at the meat and fish section. Newly constructed and newly painted market stalls. Disinfection and use of thermal scanner. Veterinary. Training on meat processing. Training on milk processing at Philippine Carabao Center. Anti-stray dog campaign. Animal health services. Diagnostic test. Goat and sheep project for indigenous people. Anti-rabies immunization. Municipality of Bongabon and the City Government of Palayan protecting the local swine industry against African swine fever. Consultative meeting with stakeholders regarding African swine fever. Training of meat traders on applicable rules and regulations on the slaughterhouse. Animal disease investigation and surveillance. Training on basic management on beekeeping. Animal population status. Social services. Children's Welfare Program. Daycare Service Program with 1,500 children. Municipal Bright Child Competition. Nutrition Month Celebration. Distribution of seed for gulayan sa daycare. Supplemental Feeding Program. Oral Health Month. National Children's Month Celebration. Children's Congress. Provincial Parents Congress. Launching of LGU Supplemental Feeding. Kusina ng Bayan. Orientation and briefing on the Convention on the Rights of Children and Gift Giving. Children in conflict with the law. Home and school visitation and counseling session. PCPC monitoring of CICL barangay activities. Person with Disability Welfare Program. Distribution of assistive devices. Municipal General Assembly of PWDs. Tulong medikal para sa may kapansanang pangkaisipan. Senior Citizens Welfare Program. Annual Senior Citizens Congress. Awarding of centenarians. Quarterly payout of social pensioners. Senior Citizens 34th Anniversary. Women's Welfare Program. Orientation on violence against women and their children. Federation of Solo Parent Christmas Party. Family Welfare Program. Pre-marriage counseling. Counseling session regarding the enhancement of parenting capability. Case conference. Cash for work.
cash for work payout. Kabuuang bilang ng mga naserbisyuhan. Tuloy-tuloy rin ang paglilingkod kalusugan para sa ating mga kababayan. Ang Nutrition Month celebration ay binigyang daan para sa tama at gustong pagkain, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang pagbili ng mga requested equipment mula sa regional office na nagkakahalaga ng 1 milyong piso. Naglingkod tayo sa may 491 katao para sa tuberculosis mass screening gamit ang mobile chest x-ray. Nagkaroon ng enrollment sa TB DOTS program para sa 25 na batang may primary pulmonary tuberculosis. Kasama rin dito ang mga gamot na nagkakahalagang 115,345 pesos na sagot naman ng local government unit. Nagkaroon din ng dengue surveillance at spraying sa lahat ng mga pampublikong paaralan. Nagsagawa ng mobile bloodletting at nakakolekta ng 111 bags. Nagsagawa ng training para sa mga health service providers on HIV, AIDS, and STI para sa mga kabataan at iba pang DOH childcare programs. Nagsagawa rin ng basic training para sa 32 barangay nutrition scholars. Nagpamahagi ng mga pabasa kits sa 28 na barangay para sa promotion of good nutrition. Nagsagawa ng Operation Timbang para sa mga sanggol na 0 to 59 months. Nakapagtimbang ng 5,440 ng mga bata mula sa preschool at naggamit ng 96.4% accomplishment rate. Nakapagpamigay ng ready-to-use food para sa 125 severely underweight preschool children. Nagkaroon ng micronutrient supplementation para sa 153 na mga bata. Pagbibigay ng steel rule sa 28 na barangay para sa height and length measurement. Sa kabuuan, tayo'y nakapaglingkod sa 73,362 nating kababayan. Disaster prevention and mitigation building and restoration of dikes along Vega to Calaanan area. Cleaning and desilting of waterways through environmental cleanup drive, linis ng Sapang Bayan in coordination with barangay officials using our fire trucks. Disaster preparedness including conduct of lecture about disaster, conduct of trainings about first aid and firefighting, conduct of drills and practices about different disasters. Spreading the concept of #OneBongaBueno to establish and unite a good relation from the office to the public. Installation of early warning devices like rain gauge. Painting of poles in low-lying areas for early warning. Installation of tarpaulins with information about early preparedness, early response, and early evacuation. Installation of emergency hotlines in different places. Public warning announcement. Disaster Risk Reduction Management Public Information Office. Organizing of the first Junior Rescue Olympics, the first Rescue Olympics that will happen in Bungabon, Nueva Ecija with the help of the school DRRM coordinators. Trainings of the DRRM personnel, including water search and rescue, first aid, and collapse structure. Purchasing new equipments, rescue vehicles, rescue trucks, and ambulances for improving capability of search and rescue. Purchasing communication equipment to enhance communication capability. Third of these services is disaster response, including emergency medical response. A total of 68 medical responses were assisted by the emergency medical services. Water search and rescue. A total of 1 drowning incident was responded by the water search and rescue team. Emergency fire response. Animal control response. A total of 1 animal control response was conducted by the DRRM personnel.
During these times of disasters, our Committee on Disaster Preparedness Chairman, Councilor Victor de la Cruz, is always keeping in touch to help and join in disaster response, including monitoring of the situation around area of responsibility. Fourth of the services is rehabilitation and recovery, including food support or relief distribution to affected families. Other services. Standby medics and rescue services. A total of 14 medics and rescue were assisted. Fire truck and water assistance. A total of 7 were assisted. Other activities and assistance. A total of 25 were assisted in different events. Infrastructure and utilities. Infrastructure projects. Concreting of municipal road along A. Aquino Street. Concreting of road shoulder along Rizal Street. Concreting of local access road with drainage. Concreting of local access road at Barangay Kaingin. Construction of drainage canal at Barangay Kaingin. Construction of shed at Bagsakan Area Public Market. Construction materials for repair of Building F. Repainting of the admin building and the fish and meat section of the public market. Improvement of Building F and exit ramp. Repair of ceiling, doors, and gate of municipal abattoir. Repainting of municipal abattoir. Installation of perimeter fence at waste segregation area. Supply and application of thermoplastic pavement marking. Concreting of road shoulder on F. Aquino Street, Rizal Street, and Bayawal Street. Improvement of basketball court, volleyball court, and stage. Improvement and rehabilitation of waterways. Construction of fuel tank shed. Drilling and installation of shallow tube well. Construction of perimeter fence. Construction of comfort room at temporary tricycle terminal 1. Rehabilitation of comfort room at temporary tricycle terminal 2. Construction of PNP outpost. Construction of Bungabon PNP building. Road clearing operations. Pagsasagawa ng road clearing operations alinsunod sa kautusan ng pamahalaang nasyonal. Clearing of different road obstruction. Rehabilitation and regraveling of different barangays. Mga barangay na naserbisyuhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng panambak sa kalsada. ₱1,207 ang kabuuang bilang ng load na naibigay sa mga barangay. Mga paaralan na naserbisyuhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhanging panambak. Mga barangay na naserbisyuhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng panambak sa kalsada. Rehabilitation of Barangay Kaingin Detour. Rehabilitation of Barangay San Roque Farm to Market Road. Rehabilitation of Barangay Arriendo Farm to Market Road. Rehabilitation of Barangay Antipolo Farm to Market Road. Rehabilitation of Barangay Rizal Farm to Market Road.
bilang ng naisyuhan ng building permit mula July hanggang December 2019. Bilang ng naisyuhan ng building permit mula January hanggang May 2020. Peace and order. Para sa Peace and Order Report ng ating bayan, ay makikita natin ang mahalagang pagkakaiba sa loob ng 4 na taon. 2019 to 2020, bumaba ang crimes against property, partikular ang robbery at theft. Gayon din sa index crime na bumaba ng mahigit sa 50% crime rate. Sa crimes against persons ay malaki din ang pagbaba sa loob ng 1 taon ni Mayor Allan. Sa special laws ay malaki rin ang ipinagkaiba at ibinaba. Sa traffic incidents, mapapansin din ang malaking kaibahan dahil bumaba ito ng malaking porsyento. Maria, pagpapatayo ng bagong gusali ng Bongabon Police Station sa donasyong lupa ng lokal na pamahalaan sa Barangay Palo Maria. Pagkakaloob ng 3-wheeler police patrol para sa karagdagang kagamitan sa pagpapatrolya ng kapulisan. Environmental management. Solid Waste Management and Manila Bayanihan Project. Operation of Municipal Material Recovery Facility. Cleanup of canals in Sapang Bayan. Weekly LGU and Barangay-initiated cleanup drive. Delineation of household along waterways. Natural Resources Services. Responsible quarry operation and monitoring of river condition. Tree planting activities and forest protection. Congress meeting for Doña Aurora Memorial Protected Landscape in Barangay Labi. Parks and Wildlife. Protected Area Management Board Summit 2019. Meeting with illegal and legal settlers in the protected area. Participated in the workshop of the management plan of Aurora Memorial National Park as Vice Chairman of Technical Working Group. Freed and surrendered captured wildlife to DENR. Good governance. Good governance. Human resource development. Formulating of executive legislative agenda with orientation briefing. Social Security System Memorandum of Agreement signing for the job orders. Memorandum of Agreement signing of LGU and NEUSD Comprehensive Program for Empowerment and Development. Civil Service Commission updates of new laws and rules seminar. Year-end assessment and capacity building. Drug test for the employees. Multi-sectoral Sports Fest. Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Education. Scholars Report of 2019 to 2020. Month of August, September, and October. Month of November and December. Month of January and February. Month of March. A total of 2,922,000 cash allowance in 8 months. Utilization of Special Education Fund for the year ended December 31, 2019. Utilization of Special Education Fund for the year ended June 2020. Recognition of outstanding students and graduates. Courtesy calls and meetings. Staff meeting and budget call. Ease of doing business. Municipal Development Council.
Public hearing. Local school board. Civil society organizations and non-governmental organizations. Liga ng Barangay. Magsasaka and onion traders. Persons with disabilities and barangay healthcare workers. Fish and meat vendors. 4Ps. Indigenous people. Traffic enforcers. Road clearing. Courtesy call. Mayor's Office Ambulance and Vehicle Assistance. We have served a total of 2,170 passengers. Civil Registrar. Kasalang Bayan 2020. Municipal Cooperative Pre-Membership and Pre-Registration Seminar. Implemented programs, projects, and activities. 20% Development Fund. Period covered from July 2019 to December 2019. $20 Development Fund. Period covered from January 2020 to June 2020. Gender and Development Fund. Period covered from July 2019 to December 2019. Gender and Development Fund. Period covered from January 2020 to June 2020. $1 allocation for senior citizens and persons with disabilities. Period covered from July 2019 to December 2019. 1% allocation for senior citizens and persons with disabilities. Period covered from January 2020 to June 2020. 5% Municipal Disaster Risk Reduction and Management Fund. Period covered from July 2019 to December 2019. $5 Municipal Disaster Risk Reduction and Management Fund. Period covered from January 2020 to June 2020. Implemented programs, projects, and activities. Period covered from July 2019 to June 2020. Bayanihan Grant on cities and municipalities. Period covered from January 2020 to June 2020. Municipal obligations for the year 2020. A total of 24,734,542.81 pesos. Municipal obligations as of June 30, 2020. Total outstanding balance, 100,360,972.79 pesos. Municipal income from July 1, 2016 to June 2020. Community tax. Real property tax basic. Business tax. Tax on sand, gravel, and other quarry products. Amusement tax. Other taxes. Share from Internal Revenue Collection. Permits fees. Registration fees. Clearance and certification fees. Inspection fees. Sealing and licensing of weights and measure. Fines and penalties service income. Other service income. Rent and lease income. Receipts from hostels, dormitories, and other like facilities. Receipt from market operation. Receipt from slaughterhouse operation. Receipt from cemetery operations. Garbage fees. Hospital fees. Municipal expenses from July 1, 2016 to June 2020. Local traveling expenses. Training expenses. Scholarship grants and expenses.
Office supplies expenses. Accountable forms expenses. Animal and zoological supplies expenses. Welfare goods expenses. Drugs and medicines expenses. Medical, dental, and laboratory supplies expenses. Fuel, oil, and lubricants expenses. Agricultural and marine supplies expenses. Other supplies and materials expenses. Water expenses. Electricity expenses. Telephone expenses. Internet subscription expenses. Consultancy services. Other professional services. Environment and sanitary services. Security services. Repairs and maintenance infrastructure assets. Repairs and maintenance building and other structures. Repairs and maintenance machinery and equipment. Repairs and maintenance transportation equipment. Taxes, duties, and licenses. Fidelity bond premiums. Insurance expenses. Representation expenses. Rent and lease expenses. Membership dues and contributions to organization. Donations. Other maintenance and operating expenses. Interest expenses. 2019 awardee of Seal of Good Local Governance and 2019 Good Financial Housekeeping Passer. Diyos muna, bayan at mamamayan, pamilya, pagmamahal, pagkalinga, paglilingkod, determinasyon, tiwala, utang na loob, relasyon, katapatan, direksyon, leksyon. Ito po ang meron sa gobyerno ko sa akin pong pagbabalik. Sana po samahan niyo ako lahat. Magtulungan po tayo. Muli, maraming salamat po. Bagamat nakapagsimula na tayo sa mga programa at proyekto ng lokal na pamahalaan tungo sa ating pangkaunlarang direksyon, ay nabalan po ang mga dapat pa nating ipagpatuloy na gawain dahil sa unos na dumating sa buong mundo na dulot ng pandemikong COVID-19 na ating pinagkakaingatan na hindi mahawa, kumalat at ikasawi pa ng marami pang buhay. Sa ilalim ng isang malinaw na patnubay ng ating punong bayan, Mayor Allan Xyxtus A. Gamilla, sa pamamagitan ng kautusan ng ating Pangulong Duterte na mapasailalim sa community quarantine ang mga lugar sa Central Luzon, agad na tumuko ng ating pamahalaang lokal sa pangunguna ng ating punong bayan, Mayor Gamilla. Sa pamamagitan ng executive order na ginawa ng Interagency Task Force, isinailalim sa lockdown ng ating bayan. Nagtalaga ng mga tauhan sa pamamagitan ng PNP, Philippine Army, PFP, MDRRMO, mga opisyal ng barangay, barangay healthcare workers at tanod sa pag-iimplementa ng mga sumusunod na ginawang batas. Pagtatalaga ng curfew, pagtatalaga ng liquor ban, pag-obserba ng strict community quarantine, 24/7 sa mga entry at exit points sa ating bayan at sa mga barangay. At sa pamamagitan ng Executive Order No. 7 ng taong kasalukuyan, ay hinatasan ni Mayor Allan Gamilla ang 28 barangay ng Bungabon para sa pagbuo ng Barangay Health Emergency Response Team bilang kahandaan at pag-iingat ng bayan sa COVID-19. Hindi rin pinabayaan ng ating pamahalaang lokal ang pagbibigay ng pagkain, merienda at inumin araw-araw para sa mga frontliners bilang suporta. Hindi nakalimutan ng ating punong bayan ang mga health workers na nasa lungsod ng Kabanatuan para na rin sa kaligtasan nila at ng kanilang pamilya, nagkaroon ng libreng pabahay at meal allowance para sa kanila. Patuloy ang suporta ng ating punong bayan Mayor Gamilla sa ating frontliners
kaya't siniguro nito ang hazard pay para sa mga kawani ng pamahalang lokal at health workers na maaaring dapuan ng sakit sa oras ng pagganap ng kanilang tungkulin. Ipinauna na ng ating punong bayan ang pagbili ng mga personal protective equipment o PPE, thermal scanner, face mask at alkohol at ipinamahagi ito sa lahat ng mga barangay na may kabuuan na 28. Minabuti rin na magsagawa ng regular na misting at disinfection sa pamahalaang bayan at pamilihang bayan ng Bungabon, maging ang mga eskwelahan at ibang barangay. Sa pagpaplano at matalinong kaisipan ng ating lokal na pamahalaan, isinaayos ang evacuation center at J. Toma Cruz Elementary School bilang isang isolation unit o facility kung sakaling mang magkaroon ng positibong kaso ng COVID-19 sa ating bayan. Dahil sa community quarantine, marami ang nawala ng trabaho para maging dahilan sa pagkukulang ng kanilang kinakain sa araw-araw. Kaya't bilang tugon ng ating pamahalang lokal, nagpamigay ng iba't ibang klase ng buto ng gulay at fertilizer sa mga barangay backyard garden upang makatulong sa dagdag pagkain ng mga mamamayan. Pangangasiwa sa pamamahagi ng tupad program sa 178 beneficiaries mula sa DOLE sa tulong ni Congresswoman Ria Vergara, Congressman Gay Pajernos at Congressman Ron Salo. Pangangasiwa din sa ayudang ipinamahagi ng Department of Agriculture na Rice Farmer Financial Assistance para sa 1,708 na magsasaka, 5,000 pesos kada magsasaka na may kabuoang 8,540,000 pesos. Pangangasiwa ng Social Amelioration Program sa 11,504 na beneficiaries na nabigyan ng 6,500 pesos bawat isa. Ito ay may kabuoang 74,776,000 pesos sa buong Bungabon. Pamamahagi ng cash assistance sa mga solo parent. Pamamahagi ng 5,000 packs ng iba't ibang gulay at manok sa mga kababaihan sa lahat ng barangay. Pamamahagi ng mahigit 37,000 na relief goods para sa mga driver ng botoda at buhoda, mga VAUSI desk and daycare workers, barangay healthcare workers, mga tanod, mga job orders ng lokal na pamahalaan, mga miyembro ng Bungabon GEM, mga PWDs, senior citizens at bawat pamilya sa lahat ng barangay ng Bungabon. Gayon din ang pagtulong sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gatas at diapers. Hindi rin pinabayaan ni Mayor Allan ang mga kababayan na na-stranded sa iba't ibang probinsya at mga nahinto ang trabaho sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng tulong pinansyal. Naging posible ang mga hakbang na ito sa tulong ng mga bayaning nakikipaglaban sa COVID-19, sa mga frontliners at sa lahat ng tumulong sa pamahalaang lokal. Kaya't ang ating punong bayan ay sumasaludo po sa patuloy ninyong serbisyo. Samantala, walang humpay ang lokal na pamahalaan sa patuloy na paglilingkod sa lahat ng mamamayan. Tuloy-tuloy din ang paglaban sa COVID-19. Hindi nagpadaig sa takot at naging magiting ang mga kawani sa gitna ng serbisyo sa pag-implementa nitong community quarantine. Kaya't makapagtalaman tayo ng suspected case ngayong unang araw ng Hulyo 2020, ang ating bayan ay nananatiling zero COVID case. Sentro nito ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa. Sa gitna ng COVID-19, kayo po ang aming lakas at inspirasyon. Dahil hangad namin na tayo ay maging ligtas hanggang sa wakas. Lalaban tayo. Mabilis po ang isang taon, mga minamahal kong mga kababayan. Isang taon na puno ng hamon sa iba't ibang aspeto ng paglilingkod sa bayan. Lahat po ng aspeto ay pinilit pong ipaglingkod sa bayan ng Bungabon. Ang pagiging public servant po ay talaga namang nakaka-overwhelm, di po ba? Napakadami pong issue ang nagdedekorasyon sa ating komunidad. Ang inyo pong mabilisang pangailangan ay nag-aantay po ng aking mabilis na pag-aksyon o pagtugon. Kaya kailangan pong tayo ay palaging nakagayak. May programa para sa lahat at may direksyon na sinusunod. Ang bawat araw po ay puno ng sitwasyon na kung saan kailangan ko pong mag-adapt at talaga naman po nasusubukin ang aking kakayahan. Akin pong sinseridad at determinasyon
ang ginagawa ko pong moral compass sa atin pong pagsuong sa iba't ibang landas ng serbisyo publiko. Nakafocus po ako at maninindigan sa mga pangailangan ng bayan po natin. Asahan niyo po na gagawin ko na maging lahat para kahit po kanino. Ang basic na pangailangan po ng tubig, tirahan, nutrisyon, kalusugan, edukasyon, hanap buhay ay kailangan po na nasa tamang sistema. At equally important po na mapalakas natin ang peace and order, public safety, kriminalidad, paglaban sa korupsyon. Kailangan po mapalakas natin ang disaster preparedness para po lagay tayong handa sa lahat ng kalamidad na maaaring dumating sa atin. At mapanatili natin na resilient ang ating bayan. I-channel po natin lahat ng efforts po natin na madala natin ang lahat ng mahirap na kababayan sa mainstream sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng parehas na oportunidad para sa sustainableng hanap buhay, mabisang programa sa agrikultura, turismo, kasama po ang infrastruktura. Resilient, responsive, efficient, participatory. Ito po ang gobyerno na meron po kayo dito sa bayan po natin. At dito po nakatuon ang lahat ng paglilingkod ko. Kasama po ang lahat ng kapwa ko lingkod bayan, halal man yan o empleyado, para po sa lahat ng serbisyong kailangan ng mga Bungabuenos. Bagamat sa unang taon po ng aking panunungkulan, ang pinakamabigat po na hamon ay ang pagkakaroon ng COVID-19 pandemic. Ngunit dahil po sa determinasyon, kooperasyon at sama-samang pagtutulungan nating lahat na natili pong COVID-free ang ating bayan. Sa pananatili po natin sa MGCQ, kinakailangan natin magsagawa ng mga programa at makahanap ng paraan upang matugunan ang iba't ibang pangailangan ng ating mamamayan sa edukasyon, pagninegosyo, hanap buhay, at ang pagbabalik sa mapayapa at normal na buhay ng ating bayan, lalo po ang mga kabataan. Katuwang ang local school board, ating binalangkas ang mga pangailangan sa mga paaralan, alternatibong pamamaraan sa pagtuturo at pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Ngayon, nasa sitwasyon tayo ng epidemya. Atin pong isusulong ang pagtatayo ng free wifi sa mga barangay sa pamamagitan ng Bungabon Smart Town Project para sa e-learning program ng ating mga kabataan. Ngayon din ang planong pagkakaroon ng Community Learning Resource Center sa mga barangay. Sa pagpapalakas ng agrikultura, pinag-aaralan po lahat ng karagdagang mga proyekto na pwedeng idagdag sa ikauunlad ng buhay ng ating magsasaka. Isa na dito ang Fishery Development Program sa mga barangay, ang malakihang vegetable production at processing na naglalayon na mag-generate ng income na kung saan maaari natin gawing clustering ang uri ng itatanim na gulay upang mas higit na dumami ang produksyon. Nakita natin sa panahon na ito na hindi lang pala sibuyas at palay ang bumubuhay sa atin. Bagkus, naipakita po natin na ating mga magsasaka na kaya mabuhay at tumakbo ang ating ekonomiya sa iba't ibang klase ng gulay na inaani dito sa bayan. Kaugnay nito, magtatayo tayo ng Vegetable Processing and Livestock Trading Center. Malapit na din may sakatuparan ang isa sa prioridad na programa ng inyong pamahalang lokal, ang pagtatayo ng multi-crop onion storage na popondohan ng World Bank sa halagang 200 milyon sa pamamagitan ng Philippine Rural Development Program. Dito po ay maraming skilled worker ang ating kakailanganin sa pagpapatayo ng proyektong ito. Napondohan na din po ang ating kahilingan sa DBM na Farm to Market Road sa Sitio Lutit sa Barangay Pesa. Nakatugon ng daan papuntang Makabaklay sa halagang 20 milyong piso at ang 10 milyong piso na magmumula kay Senator Ralph Recto. Patuloy din natin pa-follow up ang mga nauna ng ating mga kahilingan na iba't ibang proyekto sa ating mga senador at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Atin din po isusulong ang pagkasaayos ng Labi Ecotourism Park na ang hininging nating tulong sa Department of Tourism at kay Senador Sani Angara para sa paggaway na ito ay kasisigla ng turismo ng ating bayan at mabibigay hanap buhay sa ating mamamayan. Hindi po natin pwedeng mabayaan ang mga kababayan, lalo na po ang mga nasa laylayan ng lipunan. Mga taong nahiwalay sa kanilang mga pamilya dahil sa pandemya. Tayo po ay patuloy na magbabalangkas sa mga programa at proyekto
para sa pangangailangan ng ating mga mamamayan. Tayo po ay COVID-free municipality at sana po ito ay ating mapanatili. Halaga po sa inyong lingkod ang buhay ng bawat mga Buenos. Sama-sama po tayong babangon mula sa pandemic na ito, patuloy tayong lalaban. Kaya yung sinabi ko, wala man garantiya, siguradong bukas, pero kaya natin gawin basta nagkakasama-sama at nagkakaisa. Sa ating pagkakaisa, bayan natin ay sisigla at giginhawa. Patuloy tayong manalangin sa Panginoon para sa ating kaligtasan at katagumpayan. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo.